Kumusta? Napansin niyo na ba yung mga prutas sa bahay ninyo? Halimbawa, yung bayabas, parang may korona sa dulo, di ba? O kaya yung pinya, bakit kaya ang dami-dami niyang mata? Well, dito sa Pilipinas, may kwento para dyan. At hindi lang to basta-basta kwento ha. Ito yung tinatawag nating alamat. Mga istoryang hindi lang nagpapaliwanag, kundi mas importante, nagtuturo ng mga aral na bumuo sa kung sino tayo bilang Pilipino. Tara, silipin natin to. Tingnan nyo nga itong pinya. Sa unang tingin, prutas lang. Pero kung lalapitan mo, yung bawat mata niya, parang may tinitingnan, no? Para sa mga ninino natin, hindi yan aksidente. May malalim na dahilan yan. Hindi lang yan basta disenyo, kundi isang paalala o babala na nakasulat mismo sa kalikasan. At dyan na nga pumapasok ang mga alamat natin. Alam nyo, madalas iniisip natin pambata lang yan, pero hindi. Ito yung nagsisilbing parang moral compass ng kultura natin. Mga kwentong pinapasa-pasa sa bawat henerasyon para ipaintindi sa atin hindi lang kung saan galing ang mga bagay, kundi kung paano ba tayo dapat mamuhay ng tama. So ano nga ba talaga ang isang alamat? Sige nga, himayin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa kulturang Pilipino. Okay, isipin nyo ang alamat na parang isang tulay. Isang tulay na kumokonekta sa atin pabalik sa mga ninuno natin. Madalas, gumagamit ito ng mga supernatural o mahiwagang pangyayari para i-explain ang mundo sa paligid natin. Pero, ang totoong kapangyarihan nito, yung kakayahan niyang magtanim ng aral tungkol sa tama at mali sa isip ng mga bata sa paraang hinding-hindi talaga nila makakalimutan. At ito yung pinaka-core, yung puso ng bawat alamat. Cause and effect. Simple lang, 'di ba? Ipinapakita nito ng sobrang linaw na kapag gumawa ka ng mabuti, may reward. Pero kapag gumawa ka ng masama, laging may katapat na parusa. Walang takas. Mapapansin nyo, parang may pattern ng mga alamat natin, no? Kadalasan may isang bida na may isang malaking flaw, isang kapintasan. At yung kapintasan yun mismo yung magiging dahilan ng isang mahiwagang transformation, isang parusa na kitang-kita ng lahat. Sige, simulan natin sa pinakasikat na halimbawa. Kilalanin nyo si Pinang. Siya yung tipo ng bata na kapag may inutos ka sa kanya, ang laging sagot, "Nasaan po?" Hindi naman sa hindi niya makita eh. Ang problema, ayaw niyang mag-abalang maghanap. Tamad siya. Yan yung flaw niya, katamaran. So isang araw, yung nanay niya, pagod na sa sobrang inis na sabi na lang niya, "Naku, Pinang, sana magkaroon ka ng maraming mata para naman makita mo na ang lahat." Isang hiling na galing sa inis at pagmamahal na, nagkatotoo sa isang napakakakaibang paraan. At dito, grabe yung galing ng alamat, no? Kasi yung mismong flaw ni Pinang, yung katamaran niyang maghanap, yun yung naging literal na itsura ng parusa sa kanya. Kaya yung prutas ng pinya, para siyang isang malaking paalala na nakikita natin araw-araw. Hoy, gamitin mo yung mga mata mo, maging masipag ka. Okay, next character. May isang hari na ang tingin sa kaharian niya parang sarili niyang pitaka. Ito si Haring Barabas. Para sa kanya, lahat ng yaman ng lupa niya, hindi para sa mga nasa sakupan niya, kundi para lang sa sarili niya, para lang mapuno yung baol niya ng ginto. Ang kasalanan niya, sobrang sakim. At syempre, darating yung pagsubok. Isang araw, may isang matandang pulubing kumatok sa palasyo, humihingi ng kahit konting pagkain lang. Anong ginawa ni Haring Barabas? Pinalayas niya, walang awa. Akala niya, simpleng bagay lang yon, pero yun na pala ang magdidikta ng kapalaran niya. At yung parusa sa kanya, sobrang simboliko. Yung korona na pinagmamalaki niya, na simbolo ng kapangyarihan at yaman niya, naging isang maliit na bakas na lang sa dulo ng isang prutas, ang bayabas. Isipin niyo yon, isang prutas na ngayon kahit sino pwedeng pumitas at kainin. Mula sa simbolo ng kasakiman, naging simbolo ito ng pagbabahagi. Okay, para sa huli nating character, hindi siya tao, kundi isang gulay. Si Ampalaya. Noong una, simple lang siya, walang kulay, plain kumbaga. Pero sa loob-loob niya, habang tinitingnan niya yung ibang mga gulay, yung ganda nila mayroong tumutubong inggit. Yan ang flow niya, matinding pagkainggit. So dahil sa sobrang inggit, gumawa siya ng isang desisyon. Isang gabi, nagnakaw siya.
Kinuha niya lahat ng magagandang katangian na gusto niya sa iba. Yung kintab ng kamatis, yung tamis ng kalabasa, yung pagiging berde ng pechay. Lahat-lahat kinuha niya at isinuot. At anong nangyari? Yung parusa nang galing mismo sa kasalanan niya. Lahat ng yon, lahat ng magagandang bagay na ninakaw niya, nag-away-away sa loob niya, naghalo-halo, at yun yung lumikha sa kulubot niyang balat at yung sobrang pait na lasa niya. Napakalinaw ng aral, di ba? Batuto ka ang makontento. So okay, lumayo muna tayo sa mga prutas at gulay. Ano ba talaga ang sinasabi ng mga kwentong ito tungkol sa atin, tungkol sa kulturang Pilipino? Kasi hindi lang naman to tungkol sa kung bakit mapaitang ampalaya eh. Kung susumahin natin, sobrang linaw ng pattern. Bawat flaw may katapat na virtue na gustong ituro. Yung katamaran ni Pinang, ang turo, magkusa ka. Yung kasakiman ni Haring Barabas, ang turo, maging bukas palad. Yung inggit ni Ampalaya, ang turo, makontento ka sa kung anong meron ka. Para siyang isang code of conduct ng kultura natin. At alam nyo, lahat ng aral na ito, umiikot sila sa isang napakalaking konsepto sa kultura natin, yung hiya. Ang hiya, di ba, yun yung social pressure, yung pumipigil sa atin na gumawa ng mali. Hindi lang dahil takot tayo sa parusa, pero mas takot tayong mapahiya sa harap ng ibang tao sa komunidad natin. At ito na siguro yung pinakamatinding babala ng mga alamat. Ang sinasabi nila, hindi ka lang basta mapaparusahan. Ang nakataya dito ay yung pagkatao mo mismo. Yung transformation, yung pagiging prutas o gulay, para siyang public announcement ng kasalanan mo. Isang permanenteng paalala sa lahat na huwag tularan. Pero, sa panahon ngayon, high-tech na lahat, may internet na. Bakit kaya buhay na buhay pa rin ang mga sinaunang kwentong ito? Anong meron sa kanila na hanggang ngayon tumatatak pa rin sa atin? Kasi yung mga alamat, hindi lang sila fairy tales eh. Sila yung mga cultural compass natin. Sila yung gumagabay sa atin kung paano maging mabuting tao, mabuting anak, mabuting kapitbahay. Nariyan yung mga values na humuhubog sa ating pagka-Pilipino mula noon hanggang ngayon. So, iiwan ko kayo sa tanong na to. Isipin nyo nga, sa kultura ninyo, ano yung mga kwentong ginagamit para ituro kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mabuti? Kasi kahit saan man tayo galing, iisa ang totoo. Sa huli, ang mga kwento, yan ang bumubuo sa kung sino tayo.